Umpisahan natin dito, attorney, sa pagbagsak nga po ng approval ratings ng Pangulong Marcos Jr. mula po 42% noong Feb to 25% ngayong March. Ayon po yan sa Pulse Asia Survey. Ang isa po sa sinabi nyo kahapon, posibleng may kinalaman ng paglaganap po ng fake news dito po sa pagbagsak na ito. Pero sinasabi nyo rin na hindi nababahala ang Pangulong Marcos Jr. dito. Ito po ba hindi dapat i-consider ng administrasyon bilang wake-up call para po mas paigtingin pa ang serbisyo sa mga Pilipino? Yes, na nakausap kasi natin kahapon si Pangulo. Napag-usapan kasi namin na maybe, hindi naman namin sinasabing fake yung survey ng Pulse Asia. Ang sinasabi namin, ito bang mga tao, yung mga respondents ay maaari ba sila na i-impluwensyahan ng fake news? Dahil lumalaganap talaga ang fake news dito sa Pilipinas. Sabi nga natin, hindi tayo nababahala dahil ginagawa lang naman ng Pangulo ang kanyang trabaho na naaayon sa batas at naaayon sa tama. Kumbaga hindi siya mapapahinto, hindi siya mababother ng anumang survey. Pero sabi natin kahapon, titignan pa rin natin ang mga survey na ito para malaman natin kung yung mga respondents ba talaga ay hindi ba naaabutan ng serbisyo ng gobyerno. May mga respondents ba na hindi alam yung mga serbisyo na maaari nilang makuha or mga ayuda na maaari nilang makuha mula sa gobyerno? Saan ba ang mga respondents na ito dahil baka hindi nga naaabot ng gobyerno? So sinasabi natin na baka yung iba influenced by fake news dahil katulad ng sinasabi, one of the reasons daw ay yung pagtaas ng inflation rate. Pero DJ Cha at Sir Ted, ayon kasi dito sa PSA, yung inflation rate kasi bumababa. From 2.9 naging 2.1, ngayon pong March is 1.8. So medyo paano, 'di ba? Paano mare-reconcile yung ibang mga ganung bagay na hindi kaya naiintindihan ng ibang tao or sabi natin, depende yan paano ba sumagot yung respondents? Paano ba yung tanong? At sabi nga, kahapon, nagkausap din po kami, may sectoral meeting with the President and DSWD Secretary and Labor Secretary, Laguesma. Meron silang ginagawang survey, halimbawa po, yung kung gutom, di ba? Hindi lang po isang beses, survey yung pamilya, let's say pamilya. Isang beses, baka ngayon gutom, na-survey sila ngayon, di ba? So, ang ginawa po ng DSWD is patuloy pong minomonitor. Let's say, itong pamilyang to, nag-improve ba o mas nagutom? Kasi kung halimbawa po, na-survey kayo na tong araw na to at kayo'y gutom, sabihin nyo talaga, gutom kayo. Hindi po ba? So, dapat ang pag-survey ay hindi parang isang beses lang, hindi one time lang sa taong ito. Dapat the same people will be the same people na survey before na ito yung abot o level ng kagutuman nila? Dahil ba sa tulong ng gobyerno, naibsan ba yung gutom nila? Nagbago ba? Nag-improve? So, kung isang beses lang kayo masa-survey at nagkataon na ngayon ay wala kayong sweldo o natanggalan kayo ng pagkakakitaan ngayong araw na to, ay talaga sasabihin niyo po, nagutom kayo. Kasi nga po dun sa Pulse Asia Survey sinasabi na inflation po yung isa sa mga pinakagusto na matugunan agad ng mga Pilipino na issue ngayon. Attorney Claire, ang ginamit niyo po, hindi nababahala ang Pangulong Marcos pero hindi binabaliwala. Tama, hindi nyo binabaliwala itong survey. Kasi base po sa mga nabanggit ninyo, makikipagpulong o nakipagpulong na nga po ba kahapon tungkol dito sa Oo, posibleng baka hindi naaabot ng mga Pilipino na programa ng gobyerno? actually po, yung pagkikipagpulong ng Pangulo, hindi naman ito dahil sa may ganitong issue. Regular po nakikipagpulong ang Pangulo. Sectoral meeting po. Mm. Paano ba matutugunan yung pangangailangan ng taong bayan? Paano ba lalawak pa yung natutulungan? Itong walang gutom Mm. project ng Pangulo. So, kahapon nga ay nagbigay ng report itong si Secretary Gatchalian na ngayon ay minomonitor nila at nakikita nila a certain group of persons na survey nila before is nakita nila yung improvement. Kasi kumbaga hindi nga sabi ko hindi one time na survey. So, sabi nga natin yung survey kasi
is pwedeng nandiyan, pwedeng guide yan. Pero sabi nga natin, hindi dahil bumaba ang rating ng Pangulo sa Pulse Asia, parang, uy, teka lang, parang ano nangyayari? Hindi ganon. Parang tuloy-tuloy ang trabaho, kahit ano pa ang mangyari, pero tuloy-tuloy pa rin kung paano mai-improve ang trabaho ng gobyerno. Okay, oo. At sabi nyo rin po kanina, hindi nyo sinasabing fake ang survey, pero posibleng baka yung mga baka lang no na yung mga respondents ay kumbaga nabahagian nitong mga fake news na ito. And speaking of fake news na yan, pagkalat ng fake news na baka posibleng may resulta dito sa survey results, totoo po ba nag-utos ang Pangulong Marcos Jr. sa kanyang mga gabinete na palakasin pa yung kampanya kontra disinformation? May kinalaman po ba yan sa survey or even before pa talagang mas gusto ng matutukan ng Pangulong Marcos Jr. itong disinformation? Noon pa nung ako nga ay na-appoint, yun talaga yung mandato. Mm-mm. Siyempre, kailangan namin iparating sa tao ano ba yung maaari nilang makuhang tulong. At the same time, ma-curtail yung fake news. Pero habang tumatagal, lalo na ngayon na kampanyahan, dumadami talaga yung fake news peddlers. Mapapansin naman kahit naman ang isang, I forgot the name, Sayabra, yung Israel-based na disinformation na firm, nakita talaga na sa Pilipinas, sobra, above average talaga ang porsyento ng disinformation and fake news. So yun talaga nakakabahala at obligasyon ng gobyerno na ito ay matugunan. Maayos ito dapat kasi kapag hindi natin natugunan to, maaari yung mga tao na ito yung laging pumapasok sa kanilang sa isipan nila na ang gobyerno ay hindi nakakatulong, ang gobyerno ay fake, talagang yan ang mangyayaring mga survey. Kasi maaaring ma-influensahan sila ng kanilang sagot because yun na nadidinig nila na fake news.